Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 4, Tukso at Pagkahulog. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis 3. Si Satanas ay nag-anyong ahas at pumasok sa Eden. Ang ahas ay isang magandang nilalang na may mga pakpak, at habang lumilipad sa himpapawid ang kanyang anyo ay maliwanag, nakahawig ng pinaningas na ginto. Hindi siya pumunta sa lupa ngunit nagpunta sa iba't ibang lugar sa himpapawid at kumain ng prutas tulad ng tao. Pumasok si Satanas sa serpiente at pumwesto sa puno ng kaalaman at nagsimulang masayang kumain ng bunga. Si Eva, na walang kamalay-malay noong una, ay humiwalay sa kanyang asawa sa kanyang trabaho. Nang malaman niya ang katotohanang naramdaman niya na maaaring may panganib, ngunit muli niyang inisip ang kanyang sarili na ligtas, kahit na hindi siya nanatiling malapit sa tabi ng kanyang asawa. Siya ay may karunungan at lakas upang malaman kung ang kasamaan ay dumating, at upang matugunan ito. Ito ay binalaan siya ng mga anghel na huwag gawin. Natagpuan ni Eva ang kanyang sarili na nakatingin na may halong kuryosidad at paghanga sa bunga ng ipinagbabawal na puno. Nakita niya na ito ay napakaganda, at nangangatuwiran sa kanyang sarili kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang kanilang pagkain o paghipo dito. Ngayon na ang pagkakataon ni Satanas. Kinausap niya ito na para bang nahulaan niya ang kanyang iniisip. Oo, sinabi ba ng Diyos, huwag kayong kakain sa bawat puno ng halamanan. Kaya, sa pamamagitan ng malambot at kaaya-ayang mga salita, at may musikal na boses, hinarap niya ang nagtataka na si Eva. Nagulat siya nang marinig ang isang ahas na nagsalita. Pinuri niya ang kanyang kagandahan at labis na kagandahan, na hindi nakalulugod kay Eva. Ngunit siya'y namangha, sapagkat alam niya na ang ahas ay hindi nagbigay ng kapangyarihan sa pagsasalita. Napukaw ang kuryosidad ni Eva. Sa halip na tumakas mula sa lugar, nakinig siya ng isang serpienteng nagsasalita. Hindi sumagi sa isip niya na maaaring iyon ang nahulog na kalaban, na ginagamit ang ahas bilang isang daluyan. Si Satanas ang nagsalita, hindi ang ahas. Si Eva ay nalinlang, nambobola, nalibugan. Kung nakilala niya ang isang namumuno na personahe, na nagtataglay ng anyo tulad ng mga anghel at kahawig nila, siya ay magiging maingat. Ngunit ang kakaibang boses na iyon ay dapat na nagtulak sa kanya sa gilid ng kanyang asawa upang magtanong sa kanya kung bakit ang isa ay malayang makipag-usap sa kanya. Ngunit pumasok siya sa isang kontrobersya sa ahas. Sinagot niya ang kanyang tanong, maaari tayong kumain ng bunga ng mga puno sa hardin. Ngunit sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Sumagot ang ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang mga Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. Ipaparating ni Satanas ang ideya na sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na puno ay makakatanggap sila ng bago at mas marangal na uri ng kaalaman kaysa sa natamo nila hanggang ngayon. Ito ang kanyang natatanging gawain, na may malaking tagumpay, mula pa noong siya ay bumagsak. Ang akayin ng mga tao na magsilap sa mga lihim ng makapangyarihan at hindi makontento sa kung ano ang inihayag ng Diyos, at hindi maingat na sundin ang kanyang iniutos. Aakayin niya sila sa pagsuwi sa mga utos ng Diyos, at pagkatapos ay papaniwalain sila na sila ay pumapasok sa isang kahangahangang larangan ng kaalaman. Ito ay purong pagpapalagay, at isang kahabag-habag na panlilinlang. Nabigo silang maunawaan kung ano ang ipinahayag ng Diyos, at binabaliwala ang kanyang tahasang mga utos at naghahangad ng karunungan, na hiwalay sa Diyos, at nagsisikap na maunawaan kung ano ang kanyang ikinalulugod na ipagkait sa mga mortal. Sila ay nasasabik sa kanilang mga ideya ng pag-unlad at nabighani ng kanilang sariling walang kabuluhang pilosopiya, ngunit nangangapa sa hating gabi na kadiliman kaugnay ng tunay na kaalaman. Sila ay laging natututo at hindi kailanman nakakarating sa kaalaman ng katotohanan. Hindi kalooban ng Diyos na ang walang kasalanang mag-asawang ito ay magkaroon ng anumang kaalaman sa kasamaan. Malaya niyang ibinigay sa kanila ang mabuti ngunit pinigil niya ang kasamaan. Inakala ni Eva na matalino ang mga salita ng ahas, at natanggap niya ang malawak na pahayag, hindi kayo tiyak na mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang mga Diyos, na nalalaman mabuti at masama, na ginagawang sinungaling ang Diyos.
Si Satanas ay buong tapang na nagpahiwatig na ang Diyos ay nilinlang sila upang pigilan sila na maging mataas sa kaalaman na katumbas ng kanyang sarili. Sinabi ng Diyos, kung kayo ay kumain kayo ay tiyak na mamamatay. Sinabi ng ahas, kung kayo ay kumain, hindi kayo mamamatay. Tiniyak ng manunukso kay Eva na sa sandaling kumain siya ng prutas ay tatanggap siya ng bago at higit na mataas na kaalaman na magpapapantay sa kanya sa Diyos. Tinawag niya ang kanyang atensyon sa kanyang sarili. Malaya niyang kinain ang puno at nalaman niyang hindi lamang ito ganap na hindi nakakapinsala ngunit masarap at nakagagalak, at sinabi sa kanya na dahil sa mga kahangahangang katangian nito upang magbigay ng karunungan at kapangyarihan kung kaya't pinagbawalan sila ng Diyos na tikman o hawakan ito, dahil alam niya ito, magagandang katangian. Sinabi niya na ang pagkain niya ng bunga ng punong ipinagbabawal sa kanila ang dahilan kung bakit niya natamo ang kapangyarihan ng pagsasalita. Ipinahiwatig niya na hindi tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Isa lamang itong banta upang takutin sila at ilayo sila sa malaking kabutihan. Sinabi pa niya sa kanila na hindi sila maaaring mamatay. Hindi ba sila kumain ng puno ng buhay na nagpapanatili ng kawalang kamatayan? Sinabi niya na nililinlang sila ng Diyos upang ilayo sila sa isang mas mataas na estado ng kaligayahan at mas mataas na kaligayahan. Pinulot ng manunukso ang prutas at ipinasa kay Eva. Kinuha niya ito sa kanyang kamay. Ngayon, sabi ng manunukso, pinagbawalan ka kahit hawakan ito baka mamatay ka. Sinabi niya sa kanya na wala na siyang mararamdaman na kasamaan at kamatayan sa pagkain kaysa sa paghipo o paghawak sa prutas. Lumakas ang loob ni Eva dahil hindi niya naramdaman ang mga kagyat na senyales ng kawalang kasiyahan ng Diyos. Inakala niyang matalino at tama ang mga salita ng manunukso. Kumain siya at natuwa siya sa prutas. Tila masarap ito sa kanyang panlasa, at naisip niya na napagtanto niya sa kanyang sarili ang magagandang epekto ng prutas. Naging manunukso si Eva. Pagkatapos ay pumitas siya ng prutas para sa kanyang sarili at kumain. At naisip na naramdaman niya ang nagbibigay buhay na kapangyarihan ng isang bago at nakataas na pag-iral bilang resulta ng nakagagalak na impluwensya ng ipinagbabawal na prutas. Siya ay nasa isang kakaiba at hindi likas na pananabik habang hinahanap niya ang kanyang asawa na puno ng ipinagbabawal na prutas ang kanyang mga kamay. Isinalaysay niya sa kanya ang matalinong diskurso ng ahas at nais niyang dalhin siya kaagad sa puno ng kaalaman. Sinabi niya sa kanya na kumain siya ng prutas, at sa halip na makaramdam siya ng anumang pakiramdam ng kamatayan, natanto niya ang isang kasiya siya, nakagagalak na impluwensya. Sa sandaling sumuwi si Eva ay naging isang makapangyarihang medium na siyang dahilan ng pagbagsak ng kanyang asawa. Nakita ko ang kalungkutan sa mukha ni Adan. Mukha siyang natakot at nagtataka. Parang may namumuong pakikibaka sa kanyang isipan. Sinabi niya kay Eva na sigurado siyang ito ang kalaban na binalaan sa kanila, at kung gayon, dapat siyang mamatay. Tiniyak niya sa kanya na wala siyang naramdamang masamang epekto kundi isang napakagandang impluwensya, at pinakiusapan siyang kumain. Si Adan ay lubos na naunawaan na ang kanyang kasama ay lumabag sa tanging pagbabawal na inilatag sa kanila bilang isang pagsubok sa kanilang katapatan at pagmamahal. Nangangatwiran si Eva na sinabi ng ahas na hindi sila dapat mamamatay, at ang kanyang mga salita ay dapat na totoo, sapagkat hindi siya nakadama ng mga palatandaan ng kagalitan ng Diyos, ngunit isang kaaya-ayang impluwensya, gaya ng inaakala niyang naramdaman ng mga anghel. Ikinalulungkot ni Adam na umalis si Eva sa kanyang tabi, ngunit ngayon ang gawa ay tapos na. Siya ay dapat nahiwalay sa kanyang lipunan na minahal niya ng husto. Paano siya magkakaroon ng ganito? Matindi ang pagmamahal niya kay Eva, at sa lubos na panghihina ng loob ay nagpasya siyang ibahagi ang kanyang kapalaran. Siya ay nangatuwiran na si Eva ay bahagi ng kanyang sarili, at kung siya ay dapat mamatay, siya ay mamamatay na kasama niya, dahil hindi niya kayang isipin ang paghihiwalay sa kanya. Wala siyang pananampalataya sa kanyang maawin at mapagkawanggawa na may lalang. Hindi niya akalain na ang Diyos, na nag-anyo sa kanya mula sa alabok ng lupa upang maging isang buhay, magandang anyo, at lumikha kay Eva upang maging kanyang kasama, ay makapagbibigay sa kanya ng lugar. Kung tutuusin, hindi kaya tama ang mga salita ng matalinong serpienteng ito. Si Eva ay nasa harapan niya, kasing ganda, at tila inosente, gaya ng dati nitong pagsuway. Nagpahayag siya ng higit, mas mataas na pagmamahal para sa kanya kaysa bago ang kanyang pagsuway, bilang mga epekto ng prutas na kanyang kinain.
Wala siyang nakitang senyales ng kamatayan sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa masayang impluwensya ng prutas, ng kanyang masigasig na pag-ibig para sa kanya, at nagpasya siyang matapang ang mga kahihinatnan. Kinuha niya ang prutas at mabilis na kinain ito, at tulad ni Eva, hindi agad naramdaman ang masamang epekto nito. Inisip ni Eva na kaya niyang magpasya sa pagitan ng tama at mali. Ang nakakapuri na pag-asa ng pagpasok sa isang mas mataas na estado ng kaalaman ay nagbunsod sa kanya na isipin na ang ahas ay ang kanyang natatanging kaibigan, na nagtataglay ng malaking interes sa kanyang kapakanan. Kung hinanap niya ang kanyang asawa, at sinabi nila sa kanilang may lalang ang mga salita ng ahas, sila ay naligtas kaagad mula sa kanyang marteng tukso. Hindi nais ng Panginoon na siyasatin nila ang bunga ng punong kahoy ng kaalaman, dahil pagkatapos ay malantad sila kay Satanas na nakamaskara. Alam niya na sila ay ganap na ligtas kung hindi nila hinawakan ang prutas. Kalayaan ng tao sa pagpili. Ang Diyos ay nagturo sa ating unang mga magulang tungkol sa puno ng kaalaman, at sila ay ganap na nalaman na may kaugnayan sa pagbagsak ni Satanas, at ang panganib ng pakikinig sa kanyang mga mungkahi. Hindi niya ipinagkait sa kanila ang kapangyarihan ng pagkain ng ipinagbabawal na prutas. Iniwan niya sila bilang mga malayang ahente upang maniwala sa kanyang salita, sumunod sa kanyang mga utos, at mabuhay, o maniwala sa manunukso, sumuway, at mapahamak. Pareho silang kumain, at ang dakilang karunungan na kanilang nakuha ay ang kaalaman sa kasalanan at isang pakiramdam ng pagkakasala. Ang takip ng liwanag sa kanilang paligid ay naglaho, at sa ilalim ng pakiramdam ng pagkakasala at pagkawala ng kanilang banal na saplot, isang panginginig ang sumalubong sa kanila, at sinubukan nilang takpan ang kanilang nakalantad na anyo. Pinili ng ating unang mga magulang na paniwalaan ang mga salita, gaya ng iniisip nila, ng isang ahas, gayon may hindi niya sila binigyan ng mga tanda ng kanyang pag-ibig. Wala siyang ginawa para sa kanilang kaligayahan at kapakinabangan, samantalang ibinigay sa kanila ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti sa pagkain at kaaya-aya sa paningin. Kahit saan ang mata ay maaaring magpahinga ay kasaganaan at kagandahan, gayunman si Eva ay nalinlang ng ahas, naisipin na mayroong isang bagay na ipinagkait na magpaparunong sa kanila, maging bilang Diyos. Sa halip na maniwala at magtiwala sa Diyos, hindi siya nagtitiwala sa kanyang kabutihan at pinahalagahan ang mga salita ni Satanas. Matapos ang pagsuwi ni Adan sa una ay naisip niya na naramdaman niya ang pagbangon sa isang bago at mas mataas na buhay. Ngunit sa lalong madaling panahon ng pag-iisip ng kanyang paglabag ay natakot sa kanya. Ang hangin, na noon ay banayad at pantay na temperatura, ay tila pinalamig sila. Ang nagkasalang mag-asawa ay may pakiramdam ng kasalanan. Nadama nila ang isang pangamba sa hinaharap, isang pakiramdam ng pangangailangan, isang kahuberan ng kaluluwa. Ang matamis na pag-ibig at kapayapaan at masayang nasisiyahang kaligayahan ay tila inalis sa kanila. At sa lugar nito ay isang pangangailangan ng isang bagay ang dumating sa kanila na hindi pa nila naranasan noon. Sa unang pagkakataon, itinuon nila ang kanilang pansin sa panlabas. Hindi sila nabihisan ngunit nababalot ng liwanag gaya ng mga anghel sa langit. Ang liwanag na ito na bumabalot sa kanila ay nawala. Upang maibsan ang kanilang pakiramdam ng kakulangan at kahuberan na kanilang napagtanto, ang kanilang atensyon ay itinuon upang humanap ng panakip sa kanilang anyo, sapagkat paano nila makikita ang mata ng Diyos at mga anghel na walang damit. Nasa harap na nila ngayon ang kanilang krimen sa totoong liwanag nito. Ang kanilang paglabag sa hayagang utos ng Diyos ay nagpapalagay ng mas malinaw na katangian. Pinuna ni Adan ang kamangmangan ni Eva sa pag-alis sa kanyang tabi at nalinlang ng ahas. Pareho nilang pinapurihan ang kanilang mga sarili na ang Diyos, na nagbigay sa kanila ng lahat para mapasaya sila, ay maaaring patawarin ang kanilang pagsuway dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa kanila at na ang parusa sa kanila ay hindi magiging lubhang kakilakilabot pagkatapos ng lahat. Si Satanas ay nagalak sa kanyang tagumpay. Tinukso na niya ngayon ang babae na huwag magtiwala sa Diyos, tanungin ang kanyang karunungan, at hanapin ang kanyang matalinong mga plano. At sa pamamagitan niya ay naging sanhi din siya ng pagpapabagsak kay Adan, na, bilang bunga ng kanyang pagmamahal kay Eva, ay sumuwi sa utos ng Diyos at nahulog kasama niya. Ang balita ng pagbagsak ng tao ay kumalat sa langit, bawat alpa ay tumahimik. Inihagis ng mga anghel ang kanilang mga korona mula sa kanilang mga ulo sa kalungkutan. Ang buong langit ay nabalisa.
Ang mga anghel ay nagdalamhati sa mababang kawalan ng pasasalamat ng tao bilang kapalit sa masaganang mga biyaya na ibinigay ng Diyos. Ang isang konseho ay ginanap upang magpasya kung ano ang dapat gawin sa nagkasala na pares. Ang mga anghel ay natakot na iunat nila ang kanilang kamay at makakain ng puno ng buhay, at sa gayon ay magpapatuloy ng isang buhay ng kasalanan. Dinalaw ng Panginoon sina Adan at Eva, at ipinaalam sa kanila ang kahihinatnan ng kanilang pagsuway. Nang marinig nila ang marilag na paglapit ng Diyos ay sinikap nilang itago ang kanilang mga sarili mula sa kanyang pagsisiyasat, na kanilang ikinalulugod, habang nasa kanilang kawalang kasalanan at kabanalan, na makilala. At tinawag ng Panginoong Diyos si Adan, at sinabi sa kanya, "Nasaan ka?" At kanyang sinabi, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad, at nagtago ako." At sinabi niya, "Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka na ba ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyo na huwag mong kainin?" Ang tanong na ito ay itinanong ng Panginoon, hindi dahil kailangan niya ng impormasyon, kundi para sa paniniwala ng nagkasalang mag-asawa. Paano ka napahiya at natakot? Kinilala ni Adan ang kanyang pagsuway, hindi dahil nagsisi siya sa kanyang malaking pagsuway, kundi upang magmuni-muni sa Diyos. Ang babae na iyong ibinigay upang makasama ko, ay nagbigay sa akin ng bunga ng puno, at ako'y kumain. Pagkatapos ay sinabihan ang babae, "Ano itong ginawa mo?" Sumagot si Eva, "Nalinlang ako ng ahas, at kumain ako." Ang sumpa, pagkatapos ay sinabi ng Panginoon sa ahas, "Dahil iyong ginawa ito, ikaw ay sampain ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa lahat ng hayop sa parang, sa iyong tiyan ay lalakad ka, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay." Yamang ang ahas ay itinaas sa itaas ng mga hayop sa parang, siya ay dapat na ibaba sa kanilang lahat, at kasuklaman ng tao, yamang siya ang daluyan kung saan kumilos si Satanas. At kay Adam ay sinabi niya, "Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, na aking iniutos sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain niyaon, sampain ang lupa dahil sa iyo, sa kalungkutan ay kakain ka niyaon sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, mga tinek at dawag din ang ibubunga nito sa iyo, at iyong kakainin ang damo sa parang, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa bumalik ka sa lupa." Sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kanilang kasalanan sa pagkain ng puno ng kaalaman, at ipinahayag, "Sa kalungkutan ay kakain ka niyaon sa lahat ng mga araw ng iyong buhay." Siya ay nagbahagi sa kanila ng mabuti, ngunit pinigil ang kasamaan. Ngayon ay ipinahayag niya na kakainin nila ito, ibig sabihin, dapat silang maging pamilyar sa kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. Ang takbuhan mula sa panahong iyon ay pahihirapan ng mga tukso ni Satanas. Isang buhay na walang hanggang pagpapagal at pagkabalisa ang itinakda kay Adan, sa halip na ang maligaya, masayang paggawan na kanyang tinatamasa noon pa man. Dapat silang mapasailalim sa pagkabigo, kalungkutan, at sakit, at sa wakas ay mabulok. Sila ay ginawa mula sa alabok ng lupa, at sa alabok sila ay babalik. Ipinaalam sa kanila na kailangan nilang mawala ang kanilang tahanan sa Eden. Sila ay sumuko sa panlilinlang ni Satanas at naniwala sa salita ni Satanas, na ang Diyos ay magsisinungaling. Sa pamamagitan ng kanilang paglabag ay nagbukas sila ng isang paraan para mas madaling makalapit si Satanas sa kanila, at hindi ligtas para sa kanila na manatili sa halamanan ng Eden, baka sa kanilang kalagayan ng kasalanan ay makakuha sila ng daan sa punong kahoy ng buhay at ipagpatuloy ang isang buhay ng kasalanan. Nakiusap sila na payagang manatili, bagaman inamin nilang nawalan na nila ang lahat ng karapatan sa maligayang Eden. Nangako sila na sa hinaharap ay susuko sila sa Diyos ng tuwirang pagsunod. Ipinaalam sa kanila na sa kanilang pagkahulog mula sa pagkainosente tungo sa pagkakasala ay wala silang nakuhang lakas kundi malaking kahinaan. Hindi nila napanatili ang kanilang integridad habang sila ay nasa isang estado ng banal, masayang inosente, at sila ay magkakaroon ng mas kaunting lakas upang manatiling totoo at tapat sa isang estado ng kamalayan ng pagkakasala. Sila ay napuno ng matinding dalamhati at pagsisisi. Napagtanto nila ngayon na ang parusa ng kasalanan ay kamatayan. Ang mga anghel ay inatasan na agad na bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. Ang pinag-aralan na plano ni Satanas na sina Adan at Eva ay dapat sumuwi sa Diyos, tumanggap ng kanyang pagsimangot,
at pagkatapos ay kumain ng puno ng buhay, upang mapanatili nila ang isang buhay ng kasalanan. Ngunit ang mga banal na anghel ay ipinadala upang hadlangan ang kanilang daan patungo sa puno ng buhay. Sa paligid ng mga anghel na ito ay kumikislap ang mga sinag ng liwanag sa bawat panig, na may anyo ng kumikinang na mga espada. Dito nagtatapos ang Kabanata 4. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.